na bubbles na na-create natin dyan. Okay? Ngayon naman, ilagay mo si vanilla extract. Vanilla. Vanilla extract. Ayan. Okay na, sir. Ayan. Ano mo? Kita. Oh! Tama na. May tira tayong tubig, Ano sir. yung tubig? Siniwalay ko yung tubig. Alam mo kung bakit? Bakit, sir? Kasi kapag masyadong liquid to, para masyadong malata, tawag natin ba, Tagalog. Tapos hinalo mo si flour or si dry, yung magkakasamang flour, salt, at saka yung baking powder. Pag hinalo mo yun, nakasama si tubig, mahirapan kang mabasag yung mga maliliit na butil na flour. Kasi iniiwasan natin yung gawa ng kapag naluto si cake, mapasin mo sa likod niya, may mga parang batik-batik na itim. Iniiwasan natin yung mga bagay na yun. Kaya ang paraan para hindi siya mangyari, alternate ako. So, mamaya kalahatin to, sagay yung kalahatin to, sagay yung kalahatin sa yung the rest, tapos sagay sa the rest. Okay? Sige, sir. Sir, napag-alwa-alo ko na. Ano kaya to? Pwede na kaya to? Tingnan natin. Parang may mga konti-konting bilog pa. Tingnan pa. So, konting halo pa to, sir. Sir, to. Parang mukhang okay na siya. Tingnan natin. Para saan yan, sir? Ito? Oo. Para malaman natin kung okay na. So itong rubber scraper na to, tingnan natin ilalim kung okay na. Sige, sir. Ito yung paraan. Ganyan mo siya. Nakita mo siya. Pag may nakita ka pang mga malilit na butil, ibig sabihin, Hindi pa siya okay. hindi pa siya okay, pero mukhang wala na. Oo. No, ibig sabihin, Okay na siya. okay na siya. Perfect na. Napakalupit. So, okay na yan, sir? Okay na to. Kailangan naman natin yun ay Meram. so, matapos na natin yung butter mixture. Yes, sir. So, meron naman tayo. Yes. So, sa Meram, sir, meron tayong apat na ingredients. Ano? Okay. So, na-mix class ko na rin to. So, ang unang-una sa lahat is meron tayong vanilla uli. Then, kasunod is cream of tartar, white sugar, and the last is egg white. So, 6 pieces na egg white. Okay, napakalupit. Nice. Mix na natin. Yes, sir. Unang-una, bago natin haluin, kailangan i-check muna natin yung buo. Unang-una, kung Basa or madumi. Yes, dumi. Check. Walang dumi. Pangalawa, ano sinabi mo ulit? Basa, sir. Basa. Check natin. Para mas malaman natin kung talagang basa yan, kailangan yung likod ng palad natin. Kaya nahawak natin sa kanya. So, baka naman hindi na Okay naman. basa, no? Check natin yung ating mixer. Ay, hindi rin basa. Paglagay natin, dapat laging nakalock. Okay? Para secure din. No? Para kapag naghahalo tayo, maiwasan natin ang accident. Yes, sir. Lock. Okay. What? Okay. Nakalock na. Okay na. Pagkatapos nating lock, ilagay mo na ang egg white. Egg white. Ihalo mo yan. Hati ko na to, sir. Yes. After mong ilagay ang egg white, ilagay mo na ang cream of tartar. Cream of tartar. Laging tatandaan, dapat magkahalo po yan. Kailangan magkasaway, sir. Yes. So, Sabi mo, jowa yan. sisimulan ko na, sir. Hawa ko na. Ano yan? Haluin mo yan. Yan. Laging full speed, ha? Full speed, sir. Ang bartel yan. Sir, paano naman kung pwede lang ilagay yung sugar? Ano malaman kung pwede mo yung sugar? Kailangan, nagpapabot siya. Okay, nagpapabot na. Okay na. May mga bubbles. Yes. So, kailangan, bago mo ilagay si sugar, si white sugar, ganyan po yung kanya. May bubbles. Okay, ilagay mo na sugar. Pagkalagay mo si sugar, ilagay mo na rin si Vanilla extra. So, okay na. Halim mo rin. Okay na ulit, sir. A few moments later. Ito kaya, okay na kaya ito?
Paano mo malaman kung okay na? Oo sir, paano ba malalaman? Angat ko. Unang-una, kung paano mo malaman kung okay na, dapat may bilog na siya sa gitna. Mapansin mo? Stop it. Get some help. Kung mapansin mo, yan, may bilog na siya sa gitna. Mapansin mo yan? Yan, para malaman mo kung okay na. Pangalawa, hindi na siya nagpo-fall. Yes. Dikit na siya. Oo, hindi na naglalagay. Hindi naman nalaglag yan kahit gawagayin mo pa yung ganyan. Napakaangas. Okay? Okay? So, okay na sir? Okay na yan. Ready na yung iyong mirang? Yes sir. Ready na rin yung iyong butter mixture. Ito gagawin natin ngayon. Ito ay tinatawag na creaming method. Creaming method ko. Cut and fold. Yes. Paano ko nasabi cut and fold? Dito. Diba, usually, panigalo tayo ng ating butter mixture kanina. Diretso. So, ngayon, fold na natin. Nice. Kuha ka muna ng kaunting hirang. Tapos, kuha sa lalim. Pag palabas, fold. Cut and fold niya. Yes, fold. Yan. Bakit may cut? Ganito. Cut. Fold. Fold. Pag may mga buo, kakat. No? Kailangan maayos yung ating pagkaka-cut and fold. Hindi siya yung parang hinahal natin. Alam mo kung bakit? Alam mo Bakit? Sir, bakit hindi kailangan haluin na rin? para maiwasan natin bumagsak yung iyong mirang. Kasi yung mirang yung bibigay ng sponging part sa iyong cake. No? Okay. Kunin mo hanggang sa maubos. Gusto mo subukan? Sige sir, tatry ko. Fold. Cut. Sir, ito kaya, parang mukhang ayos na. Tingnan mo nga. So, para malaman, una, dapat wala na yung dilaw. Pangalawa, wala na rin yung buo-buong puti. Okay? Papansin natin, okay na siya. Wala ka na makitang dilaw at yung mga puti. So, pwede natin ilagay sa ating molde. Pwede na yung molde natin. Okay na, yung molde natin. Yes sir, naka-ready na. So, bago mo lagyan ang iyong plat, kailangan yung bilog lalagyan mo muna. Sige, sir. Paano ba tamang paglalagay? Yun ang- At paano yung sukat? Pag ganitong molde, dapat lampas lang ng kalahati. Hindi siya sobra, o hindi siya 3/4, o hindi siya puno. Oo, sir. Dapat lampas lang ng kalahati. Kung ba yun nabubuhay naman yan, ano ba? Yes. Go! So, tingnan natin. Kaunti pa. Yan. Ganyan. Ganyan ang dapat. So, the rest, ito natin natin. Okay? Okay na, ilagay na natin. Kailangan i-flat natin. Lagi na gawin natin ang spatula. Ganito na pagkalagay. Start ka sa gitna. Yes sir. Pakalat. Okay? Kalat mo siya. A few moments later. Okay? Tapos makakapantay na siya. Para mapantay mo ng maayos, kailangan isang bagsak lang. Hindi sobrang lakas, isang bagsak lang para masiksik siya ng konti. No? Okay. Okay yan. So, kailangan isala. Ganun lang pa. Siyempre, sala natin agad.